Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa atin pong online prayer ng Tagaytay United Methodist Church. Hindi po tayo limitado sa atin pong mga miyembro lamang o iglesia, kundi lahat po ng bahagi sa Body of Christ. Kayo po ay inaanyayahan na makiisa para dito sa ating online prayer. At kung meron po kayong mga concern, ay patuloy lang po nating itaas sa Panginoon sa panahon ng ating pong panalangin. Nais ko pong basahin ang mga talata na atin pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito na matatagpuan po natin doon sa daily devotion ng kasama ni Jesus na matatagpuan sa Matthew chapter 22 from verse 34 to 39. Pero bago po natin basahin yon, tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli po ninyo kaming pinagsama-sama bilang magkakapatid sa pangalan ng aming Panginoong Yesus upang kami ay patuloy na dumulog sa panalanginan at amin pong itaas ang mga tao, mga sitwasyon na inilalagay ninyo sa aming puso na nalalaman namin na ito ang inyong kalooban upang sila ay abutin at tugunin sa kanilang mga pinagdadaanan, mga karaingan at mga panalangin. Kaya nga pagyamanin po ninyo ang oras ng aming pagkasama-samang ito kahit maikli. Alam namin, Panginoon, ito ay inyong diringgin sapagkat kayo po ang nagsabi na kung mayroong dalawa o tatlong nagkatipon sa inyong pangalan, kayo po ay naroon. At kung mayroong dalawang tao dito sa mundo na magkaisa sa paghingi ng anuman sa panalangin, tutugunin po ninyo ito. Kaya nga, pagyamanin po ninyo ang aming oras na ito ng pagbubulay-bulay at pananalanginan sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, babasahin ko po ang talata mula sa 34 up to verse 39 ng Matthew 22. Sabi rito, nagtipon-tipon ng mga pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isa pang talata ho ang kasama rin dito sa ating devotion ngayon sa kasama ni Jesus na siyang pinaka-key verse, yung Matthew 28 verse 20b na sinasabi doon, ako'y laging kasama ninyo. I will be with you always. Dito po sa mga talatang ito, nais ko pong magkaroon lang ho tayo ng konting pagbubulay-bulay kung ano po yung mga prayer points na maaari nating makita sa mga talatang ito. Unang-una, ayon po doon sa kasama ni Jesus, ang pinaka-title po ng reflection ay yung pagtatalaga o yung tinatawag nating commitment. Kaya nga, para sa akin, personal na reflection ko po dito ay ito pong mga talatang ito is a call for commitment. Katulad po nung nabanggit kong mensahe nung nakaraang Resurrection Sunday, sabi ko nga, itong panahong ito ng pandemic ay talagang kinakailangan tayo magsama-sama sa pananalanginan at patuloy na atin pong itaas sa Panginoon ang sitwasyon ng atin pong bayan, ng atin pong mga pamilya, ng ating iglesia. Kaya sabi ko nga doon, ang pinaka-title ko ng mensahe ko noong nakaraang linggo, huwag kang bibitaw. No, yun po ang pinakamahalagang bagay. Kaya nga, ibig sabihin po ng commitment ay huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya sa Panginoon, sa iyong pagtitiwala, sa atin pong mga pananalangin at patuloy na pagtataas sa mga taong nangangailangan ng pagkilos at paghipo ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga, kapit ka lang ng mahigpit. No, ito po yung mga kataga na kailangan natin. No, tayo ay huwag bibitaw sa Panginoon, kumapit lang tayo lalo na sa panahon na tayo ay nasa mabibigat na pagsubok ng buhay. Nakalulungkot po kung titingin po tayo sa Facebook ngayon, para pong ang Facebook ngayon ay isang obituary. No? Halos karamihan ng mga tao na may Facebook account ay meron pong mga pamilya na nagkasakit, nasa malubhang kalagayan, na humihingi ng panalangin,
At karamihan din, ito mga nakaraang tatlong sunod-sunod na mga linggo ay marami na po tayong mga kaibigan, mga kasama sa iglesia, mga kamanggagawa ang sumakabilang buhay. Kaya nga talagang hindi po natin lubos na mauunawaan yung ganitong sitwasyon sapagkat ngayon lang natin nararanasan na yung mga malalapit sa atin ang nawawala. Kaya nga, yung ating pong patuloy na pagkapit sa Diyos at yung ating muling pagtatalaga ng ating buhay sa Kanya ay lubhang napakahalaga. At tingin ko hindi lang po tayo ang tinatawag para sa recommitment ng ating buhay. Ang ating Panginoon sa Kristo rin naman ay muling nagtatalaga rin ng Kanyang buhay, ng Kanyang commitment sa atin. Lalo na sa mga talatang ito na sinasabi niya na I will never leave you. Hindi kita iiwan. At ito po yung napakahalagang salita na panghawakan natin sa Panginoon, yung I will be with you always. Yun po yung kanyang sinabi ro sa Matthew chapter 28 sa Great Commission. At dahil dito, gawin po natin prayer point natin sa oras na ito. Yung tayo ay patuloy na magkaroon ng deklarasyon at sabihin natin, Panginoon, hindi ako bibitaw. Panginoon, patuloy akong kakapit kahit sa kabila ng mga matinding pagsubok. At dahil sa panahong ito, meron tayong tinatawag na spiritual warfare. Dito sa virus na ito, sa karamdaman ito, hindi lamang yung karamdaman, yung stress, yung takot, yun pong mga bagay na nadala sa atin ng anxiety, ng worry. Yan po ay mga negative spirit na hindi natin dapat hayaang makakilos sa atin po mga puso at isipan. Hayaan natin na yung lakas ng Panginoon ang sumaatin, na tayo magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga pinagdadaanan ito. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos, na hindi tayo iniiwan, na ang Diyos na ating kinakapitan ay meron siyang pangako at meron siyang pagtatalaga, meron siyang commitment sa atin na hindi niya tayo iiwan. I will never forsake you. I will be with you. Lagi natin siyang kasama. Yun po yung unang bahagi ng ating prayer concern. Pangalawa, yung paniwalaan natin at pasalamatan natin si Jesus dito sa kanyang commitment na ito, na siya nga ay lagi natin kasama. At tayo naman ay magkakaangkinin po natin ito sa panalangin na itong paalalang ito, ipaalala natin sa ating sarili at ipaalala din natin sa ating Panginoon. Panginoon, kayo po ang nagsabi na lagi kayong sasaamin, na hindi nyo kami iiwan. Sinasabi po ninyo, I will be with you always till the very end of this age. At ito na po yung age ng talagang time ng pagsubok na matindi sa atin pong mundo. Kaya nga sa ganitong mga pagkakataon, pagkakaroon po tayo ng panalanginan na tayo ay hindi bibitaw, kakapit tayo ng matindi, at yung pananampalataya at yung pagtatalaga ng Panginoon para sa atin, inaangkin natin yun, na ito ay ipamamalas niya, gagawin niya. Na pwede ho nating i-petition yun dahil yun po ay hindi kanino mang salita galing sa ating Panginoon Kristo. Na kung meron lang dalawang tao na magkasundo sa paghingi ng anumang sa panalangin, ipagkakaloob niya. At sabi niya, kung di tayo mag-aalinlangan na mangyayari yung mga sinasabi natin, yung mga panalangin natin, gagawin niya ito para sa atin. Nawa ito ay magbibigay ng lakas ng loob, ng inspirasyon sa atin upang tayo ay patuloy na magtalaga, nakakapit, hindi bibitaw sa Panginoon itong panahong ito na kailangan. Kaya nga, dalangin natin na mawala na itong COVID na ito upang tuluyan ng mawasak at yung mga ginagamit na mga vaccine ay maging preventive na po ito para hindi na lumalala yung sitwasyon ng mga taong infected. At naniniwala ako na sa oras na ito, marami pa rin libo-libong mga Pilipino pa rin ang infected ng virus at itaas natin sila sa Panginoon. Sino man sila, saan man sila naroon, kilala man natin o hindi, kamag-anak man natin o wala tayong kaugnayan, itaas lang po natin ang bawat Pilipino, ang bawat anak ng Diyos, ang mga taong lalo-lalo tigit na nangangailangan ng pagkilala sa Diyos sa ganitong mga sitwasyon. Gamitin itong sitwasyon ito upang
lumapit ang mga tao na may pagtitiwala na kaya ng Diyos na supuin itong pandemic na ito. Kaya nga mga kapatid, ito lang po yung nais kong atin pong gamitin dahil yung salita ng Panginoon dito na magtatalaga tayo doon sa pag-ibig natin sa Diyos at iibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At katulad din ng sinabi ng Panginoon, yung pangalawang mahalagang utos ay yung ibigin natin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya kung paano natin itinataas yung ating mga personal na buhay, ang ating pamilya, ganon din po yung gawin natin sa marami pang mga tao na higit na nangangailangan. At naniniwala ako, patuloy tayong gagamitin ng Panginoon na mayroong kapangyarihan. Sa diwa pong ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon sa pananalangin. Sumabay po kayo sa panalangin habang binabanggit ko po yung mga prayer item. Kung meron po kayong gustong i-text dito po sa ating online prayer at naka-live stream po tayo, i-text lang po ninyo. Hindi ko man sabihin, hindi ko man mabasa, itinataas na po natin sa Panginoon yung mga prayer na yan. Una po nating itaas sa oras na ito, mag-focus po tayo doon sa mga libo-libong infected ng coronavirus, itong COVID-19. Panginoon, sa oras mong ito, idinadalangin namin ang lahat ng mga tao, lahat ng aming mga kababayan, mga Pilipino at maging mga nasa ibang bansa na mga mahal sa buhay namin, mga kababayan at maging ibang mga nasyon. Itinataas namin sa pangalan ni Kristo Jesus ang inyong kapangyarihan upang sila ay pagalingin. At inaangkin namin sa pangalan ni Kristo Jesus lahat ng ngayon ay nasa mga isolation area ay pagagalingin po ninyo. Bibigyan nyo sila ng lakas ng loob. Aalisin po ninyo yung spirito ng takot, yung mga pangamba. Yun po mga anxieties, yung worries na yan. In Jesus' name, we come against those spirit at we release yung kapangyarihan na ang bawat nakakaranas ng ganitong sitwasyon ay lalakas ang loob at magtitiwala na mayroong Diyos na kapag sila'y dumalangin, kayo po ay tutugon. Kaya nga nakikiisa kami sa kanilang lahat, sa mga mahal sa buhay na dumadalangin para sa kanilang mga kaanak na lahat na may karamdaman sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang kagalingan ay amin pong inaangkin sa oras na ito. Dakilang Diyos, patuloy din po namin dinadalangin ang ilan pa naming mga kapatid na patuloy namin itinataas noong mga nakaraang mga linggo pa, mga 3 linggo mahigit nang nakararaan upang patuloy silang makaranas ng kagalingan. Ang aming kapatid na Jojo Liwanag, kapatid na Romeo Junio, kapatid na Levi Saclayan, kapatid na Merda Sembrano, kapatid na Marivic Lopez. Patuloy nawa na anuman yung kanilang mga kalagayan sa kanilang pisikal na pangangatawan, pagagalingin niyo po yun, pati yung kanilang spirito at kaluluwa, yung kanilang mga emosyon, patatatagin po ninyo sa pagtitiwala sa inyo. Patuloy din po naming itinataas para po sa recovery, lahat ng mga taong nakapag-quarantine na ng mahigit 14 days o 14 days, nawa Panginoon, we declare yung total recovery sa kanila. At sa pamamagitan ng quarantine na yan, Panginoon, ay nawala na po ng kapangyarihan ang virus, yung infection. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po ninyong pagalingin. Yung meron pang mga nararamdaman na mga sakit sa tiyan, yung po merong walang pang-amoy, yung mga tao na meron pang mga ubo, may mga sipon, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, we come against those sickness na kaya po ninyong pagalingin. At nawa, Panginoon, i-bless po ninyo sila. At kung ano man yung mga gamot na kanilang iniinom, mga vitamins na pampagaling, Panginoon, gamitin po instrumento ninyo para sila magkaroon ng kaginhawahan at manumbalik at makarecover, Panginoon, sa anumang nararamdaman na hindi maganda. Kaya nga ngayon parang nagpapasalamat na po kami, Panginoon, kung paano po kayong kikilos sa lahat ng mga tao, hindi man namin binanggit ang pangalan, ngunit sa oras na ito, alam po ninyo kung sino sila. At nagkakaisa kami bilang bahagi sa katawan ni Kristo. Nahihipuin po ninyo sila at ipapadaman ninyo yung inyong sinasabing pagtatalaga na anuman ang hihingin sa inyong pangalan. Pagkakalaw po ninyo, hindi nyo kami iiwan sa panahon na ito na aming mga pangangailangan.
Panginoon, sa oras din pong ito, patuloy namin itinataas yung mga nabalitaan namin na aming mga kapatid, kamanggagawa, mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay. At ito ay nagdala ng dalamhati, ng kalungkutan sa aming pong mga puso. Ngunit alam po namin, Panginoon, kayo ay may karapatan sa buhay. At maaaring ito na po yung kanilang hangganan at naniniwala kami dahil sila ay sa huling hininga ng kanilang buhay, sila ay tumatawag at patuloy na dumadalangin sa inyo. Hindi niyo po sila bibiguin. Kaya patuloy namin itinataas ang Barrientos and Ambat family para po sa pagpapahinga na ng aming kapatid na Evelyn. At nawa, O Diyos, kayo po ang magbibigay ng kaaliwan sa buong sambahayan. Gayun din, kami po ay patuloy na dumadalangin at tinataas si Pastor Resty Concepcion para po sa pagpapaalam ng kanyang mahal sa buhay na naging partner sa ministry, si Sister Puring. Nawa, Panginoon, kayo magbibigay ng kaaliwan kay Pastor at sa kanyang buong pamilya. At madama nila, Panginoon, na bagamat masakit yung ganitong karanasan, kayo po ang magbibigay ng kaaliwan at magbibigay ng kapanatagan sa kanilang mga puso. Ngayon din aming inaalala ang Gregorio family sa pagyao din ng aming kapatid na Pastor Percy Gregorio. Alam po namin, Panginoon, na matagal na panahon na nagkaroon ng karamdaman ng aming pastor na ito, ngunit napakabuti ninyo sa kanya. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa oras na ito na siya ay hindi na namin kapiling, kayo po ang magbibigay ng kaaliwan sa kanyang buong sambahayan, lalo na sa kanyang kabiyak. Kayo po ang aaliw at magbibigay ng katatagan sa panahon ito ng kanyang pangangailangan. Panginoon, patuloy po namin inaalala ang marami pa namin mga kapatid noong mga nakaraang linggo ay sumakabilang buhay at patuloy namin itinataas ang bawat pamilya sa kanilang patuloy na pagdadalamhati. Ngunit dinadalangin din po namin yung patuloy na pag-recover din nila dito po sa grief na kanilang nararamdaman sa pagwalay ng kanilang mahal sa buhay. Ang Salonga family para sa pagyao ni Pastor Edwin Salonga, Solas family para kay Dr. Leila Solas, ang Manawat family para sa pagyao ng aming kapatid na Arsenio, ang Ferdis family para po kay Brother Arnold. Gayun din ang aming kapatid na Mansilla family para sa pagyao ng aming kapatid na Danny. At gayon din yung iba namin mga kapatid sa ibang iglesia, ang Poblete family para kay Brother Benedicto, ang Merced family para kay kapatid na Boy Merced, at Sister Eda Linchanco at sa kanyang pamilya para din sa naging pagpapaalam kanilang mahal sa buhay na si Ding Dong. Marami pa kaming hindi nabanggit, Panginoon, at nawang dalangin po namin sino mang mga pamilya ang dumaraan sa ganito mga pagsubok. Kayo po ang siyang hahawak sa kanilang buhay. At panadama po ninyo yung inyong pagyakap at yung inyong kapangyarihan na patuloy na mag-iingat sa kanila. Dinadalangin po namin ang aming bansa, dinadalangin namin ang aming presidente, ang kanyang kabinete, lalo na po ang nasa health department. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbibigay ng tamang direksyon. Kayo po ang gagabay upang masugpo na po namin yung pagkalat itong COVID na ito. Ito'y mahintuna at magpatuloy kami, Panginoon, na magpatagumpay sa mga darating na panahon. Makikita po namin yung inyong patuloy na kapangyarihan, higit sa lahat ng kapangyarihan ng mga sakit na ito, sapagkat nasa ilalim lamang ng inyong paa ang lahat ng ito at winawasak namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya nga sa diwang ito, Panginoon, ito lamang po yung nais naming itaas sa inyo. At naniniwala kami, Panginoon, na pupuspusin po ninyo ng kapanatagan, ng kapayapaan, at kami ay inyo pong patuloy na bibigyan ng kasiguruhan sa ganito mga sitwasyon. Hindi nyo kami iniiwan. Bagamat meron kami mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga kamanggagawa na nauna na sa amin, alam po namin na ang inyong kapangyarihan ay hindi ho namin kayang tawaran at ang inyong pagtatakda ng araw ng kanilang pagpapahinga, ito ay talaga nakatakda na sa bawat isa. Kaya nga, ngayon pa lang, Panginoon, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri ko. Salamat at lahat ng mga dalangin na hindi namin nabanggit. Sa oras na ito, ang lahat ng aming kapatid
na ngayon ay nanonood. Nagkakaisa kami, Panginoon, na lahat ng itinaas namin mga tao, mga sitwasyon, ay inyo na pong tinugon. Kaya nga salamat, Panginoon, binabalik po namin ang pinakmataas na papuri at pasalamat. Ang lahat po nito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, muli ay pagpatuloy lang po natin itaas sa panalangin sa bawat araw. Ito po mga taong inilalagay ng Panginoon sa ating puso. Patuloy po tayo mag-intercede, no? Sapagkat ito po ay isang magandang pagkilos para sa atin upang tayo mismo ay gagamitin. Hindi lamang para sa ating panalangin para sa sarili o pamilya, kundi para sa lahat ng mga tao na nais ng Diyos na kanyang hipuin. Sabi nga, kaya tayo nananalangin sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan anuman yung ating pakawalan dito sa lupa, pakakawalan ng Diyos sa langit. Kaya ang ating panalangin, Panginoong Diyos na aming Ama, mangyari lamang ang inyong kalooban kung paano sa langit, mangyari dito sa lupa. Kaya sa susunod po na Miyerkules, muli po tayong magkita-kita, magsama-sama para sa online prayer sa pangunguna po ng Tagaytay UMC. Kaya binabalik ko po ang lahat ng papuri pasalamat at nanatili po tayong may katatagan at patuloy na magtatalaga para sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw. Kaya kapatid, keep safe, patuloy tayong maging intercessor para sa marami pang mga tao na nangangailangan ng pagkilos at pagtugon ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.